Okay. As a knowability of God, that there's the self-revelation. So makikita natin, prerequisite. Salamat po, sir. Yan ang ano. Ano sabi ng Bible? At itinapon ni David ang tubig na binigay sa kanya ng kanyang mga tauhan. Dahil nalaman niya, ang tubig pala ay galing sa Jerusalem. Okay. So, self-revelation is the prerequisite for knowledge. Tinan nyo. Okay. Knowledge, we have to study to gain knowledge. Talagang dudurugin po natin ating mga principal, gagamitin natin talagang utak, mahihirapan tayo, mapupuyat tayo in order for us to gain knowledge. Okay? Yun yung iba pong mga kaalaman. Tayo ang mag-aasikaso, tayo ang mag-aanap, tayo ang magdidin, parang ginto. Okay? Pero here, if we want really to know God, iisa na kailangan natin. God will have to reveal Himself. Okay? God will have to reveal Himself. Magmakaawa tayo. Kaya anong sinasabi ng iba? Anong attitude natin para sa pag-aaral o bago tayo mag-aaral? We must be prayerful. Okay? We must be prayerful. Hindi yung basa ka lang ng basa agad. Bukas ka lang ng Bible. Ito. Hindi po gano'n. Talagang we really have to ask God para ma-reveal niya ang kanyang sarili sa atin. At hindi lang reveal. Huwag na po natin gamitin yung reveal. Okay? Marami tayong word na patatanggal po sa inyo. Okay? Katulad halimbawa ng revelation. Di ba may mga gumagamit na mga leaders na sa mga churches na ano? God has revealed to me. Ito po ang revelation sa akin ng Panginoon. Yung una kong naging pastor, nangusap ang Panginoon habang ako ay nasa comfort room. Araw-araw yun, nasa comfort room siya. Doon siya nakikipag-usap. Siguro masakit ang tiyan ng Diyos noon, kasi nasa CR. Okay? Yung iba naman ay nag-iinit. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Okay? One way to check it is this, yourself. In the first place, sino ka para mangusap ng Panginoon sa'yo? Yung reveal, kasi pag sinabi pong reveal, revelation, kumbaga, that will be the first time na nagpapahayag siya ng isang bagay na hindi pa natin nalalaman. Wala sa Bible. Wala sa Bible. Nilibig ng Diyos, nangusap ng Diyos na ikaw daw magpapautang sa akin. Ay, hindi lang yun ba eh. Meron pang iba eh. Alam mo, sabi ng Panginoon, ikaw ang mapapangasawa ko. May ganun eh. Okay? Tama yung sinabi niya, yung magpapautang. Okay? Yung isang pastor, sinabi ng Panginoon sa akin, kung sino man ang magbigay ng kotse sa akin ngayon, babalik ng Panginoon brand new na sasakyan. Nasa pulpit ko, ha? So, delikado. Okay? Delikado. At hindi ka, sino ka para bigyan ka ng gano'n? Sino ka para ikaw lang ang gano'n? Si Kristo Jesus ka, naglakad ng naglakad. Di walang lupa. Nung namatay siya, pinahiram pa nga sa kanya yung puntit niya. Diba? So, parang nagkamali-muli doon sa pagkilandan kay God. Okay? So, pinag-usapan ngayon, parang nang sa ganun ay makilala talaga natin siya. Ito po, number one, God communicates knowledge of Himself to men. Of Himself to men. So, pag sinabi mo of Himself, ano ang pwedeng i-reveal sa atin? Sino siya? Ano siya? Ano ang essence niya? Yung substance that makes Him who He is. Okay? And then, not only that, hindi lang parating na sa Kanya.
what he thinks of men, what he knows about the future. Okay? So yung mga ganyan bagay. His ways para magkaroon ng salvation. Okay? So bahagi lang po yan ng mga nire-reveal ni God. Okay? May tanong po ba? Ako magtatanong po ngayon. What about the prophets? Especially in the Old Testament times. Nagsasalita ang mga prophet, lalo na pag nakita ng Diyos na masyado nang matigas ang Israel. May sinasabi ang mga prophets, pag di kayo nagbago, ganito ang mangyayari sa inyo. Foretelling, di ba? Ano po yung masasabi natin doon? Yun bang nagsalita? Okay. He is doing it on his own. So how is that? Ano po? Siya, according to defining Kuya's revelation, it's a revelation from the prophets, but it's a message from God through the prophets. Okay. So, ang role ng prophets was just a messenger. So yun, kasi patingin mo, foretelling eh. Mangyayari sa future to eh. Wala namang sinabi ang Panginoon na gano'n. Sabihin mo. Merong mga cases, sabihin mo sa kanila. Pero meron pong ibang mga cases na wala eh. Okay, lalo na sa Israel, sa history ng Israel. Ayan, magugulo na naman tayo. Ang ano po natin dito is yung revelation. Okay, yung revelation. Ando tayo sa revelation. Okay, so ang basis din ng mga prophet na yon, akala natin foretelling, meron pong nauna na revelation ng Panginoon. Saan pumasok yung mga ganon? Paano nangyari yun? Paano nalalaman? Kasi nagsasalita ang mga prophet, di po ba? Paano natatanggap ng mga tao yun nung makakarinig? Natatanggap nila because alam nila kung ano yung content ng sinasabi ng prophet na yun. Paano lang nalaman? Covenant again. Covenant again. Okay? So pag nakita natin, pinag-aralan natin yan sa Old Testament, ang dami pong naging covenant ng Panginoon sa Israel. Okay? Ano na lang. Wala pa ang theocracy. Ano po ba ang theocracy? Theocracy is God's governance of His own people. So, na-develop po ang relationship ng Israel dahil sa Panginoon. You are my people, I am your God. Ibang ganun klase, okay? Now, kasama po doon yung kapag ako ay sinusunod ninyo, if you obey all of my commands, then all of these blessings will come upon you. But if you do not obey, then all of these curses will come upon you. Very particular in Deuteronomy 28. Very particular po yun. So, oh yan, ganyan. Okay. You will be blessed. Di ba? Hindi lang sa city, kundi sa kung saan mas gaano lugar na mag-eat. Okay? Iyan ang mga magaganap. So alam ito ng mga prophet, alam ito ng mga Israelita kasi nung ibinigay ang covenant sa kanila, ang hari ng mga panahon na yun, sinasabi, ina-announce, tinatawag lahat ang mga member ng kanilang community, ng kanilang bayan, that publicly, even once a year, pinopronounce mo nila lahat yung mga yun. Kaya aware ang mga tao. Okay? Aware ang mga tao doon sa mangyayari ay antikas minsan ng mga tao. Talagang hindi sumusunod. Pagka umabot na sila, tatakalin ko, bukas hindi na kayo sisilawan ng araw. Okay? Ayun, magsasalita na ang mga prophet para mangyari na ang sinabi na mga sumpa. Oras na sila ay nag-disobey. Ako po natin. So kasama rin po yan sa Revelation.
walang nakatago sa Israel na kalooban ng Panginoon. Okay? Yun po ang isa sa mga sinasabi natin characteristic ng theocratic governance of God. Bayan niya talaga yan. Pagpapalain o papagalitan, susumpain kung kinakailangan. Okay. Hindi happy si God na pinaparsaan niya. Hindi happy. Okay. Marami rin po siyang ginawang gano'n sa Israel. Okay. Hindi happy si God. So ang ginagawa, minsan, nagkakaroon ng command si God. Ano? Positive command. Ano ba yung positive command? Maski generally ay pinagbabawal. Okay? Halimbawa, walang papatay. Okay? General ano po yan? Okay? Ano yung batas na ganung klase? Prescriptive law. Okay? Pero doon sa particular portion na yon, patayin lahat, mga bata, lahat, bata, lalaki, babae, pati matatanda. Binaligtad niya yung batas niya. Okay? Patayin lahat. O yun po yung positive law. Kung tawagin. Okay? May karapatan ba ang Panginoon na gawin yung gano'n? Pumatay? Sovereign. Yan. Tsaka God. God ang ano doon. Yung pagiging hari niya. Ayaw mo sumunod, o di wag. Patay ka naman. Maghihirap ka naman sa buhay. Kung titingnan lang natin ngayon, okay, kung titingnan lang natin ngayon, yung mga, halimbawa sa atin, yung mga nangyayari, okay, ang daming OFW, di ba? Ang dami rin naman nagtatrabaho eh. May kita rin. Pero bakit gano'n? Mga Pilipino, mas malaki kita para wala rin mo. Nararamdaman niyo po ba yung gano'n? Parang wala rin eh. Okay? Tapos yung mga anak mo, suwain. Alam niyo po ba, kung titignan mo Deuteronomy 28, kasama sa sumpa yun. Kasama sa sumpa. So that means, mas marami sa mga Pilipino ang hindi nag-o-obey sa kalooban ng Panginoon. Okay? Mas marami. Halimbawa, itong nangyayari ngayon sa atin mismo, yung mga nagaganap sa mas matataas na bahagi ng ating sosyedad. Okay? Ang mamumuno ng matuwid, ang bunga, maging maayos din ang lahat. Diba? Pagpapalain ang lahat kung namumuno ay maayos. Wala akong binabanggit ha. Na pangalan o ba? General statement lang po ito. Okay. Ang problema, hindi natin alam na mayroong kalooban ang Panginoon. May nasusulat. Okay? So yun po ang problema. Kung tayo lang, na mga Kristiyano, ay may gagawin. Okay? Kung gagawin natin yung kalooban ng Panginoon, I do believe yung faithfulness ni God, mananatili, mararamdaman natin. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek His face and turn from their wicked ways. 5. Then I will hear from heaven and I will heal their land. Hindi ito para sa mga Pilipino. Para sa atin lang. Have you been preaching on it? Have you been sharing this? Saka makakakita ng mga mayayabang. Pulpito. Diba? Okay na sa atin yung magkasala eh. May takot pa ba? Magkasala. Hindi, maliit lang naman ito. Saka forgiving naman ang Panginoon. Gracious naman siya. Saka kung ano naman ang kasalanan ko, bayad na. Bayad na.
So kung may dapat sisihin sa mga nangyayari ngayon sa atin, it's us Christians. Okay. Siguro dapat i-share natin ng maigi dito sa mga tao. This is God's will. Okay. Naging malinaw lang na yun kasi nakikita natin talaga kung saan tayo naroon. Binigyan lang tayo ng enlightenment. Pero yung word na those who are called by my name, dati na dito nakasunod. Talagang na-reveal na sa atin. Okay? So, he communicates knowledge of himself to men. Knowledge. Medyo malaking word pagdating sa Greek. Knowledge is kaalaman, intellect. Ubusugin tayo ng Panginoon. Okay? Pero knowledge, hindi lang po kaalaman. Okay? The non-tangible thing, yung kaalaman. Non-tangible yan, hindi natin mahawakan eh. Pero knowledge, pag sinabing knowledge sa Bible, experiential. May experience natin ang kabutihan, ang kabaitan ng Panginoon. Kaya nga tinatawag natin, ang born again, hindi naman ito religion eh. Ano yun? Relationship. Tayo lang ang nagsasabi at naniniwala, buhay ang Diyos. So kung buhay, naramdaman ba natin? Si God, He reveals Himself. Papa-experience sa atin ang kabutihan, ang kagandahan ng buhay, ang kapayapaan, ang kaayusan ng buhay. Like no one else could. Siya lang. Okay. Hindi ba dito siguro ang dami? Ito, anong oras ka na ito nagigising? Alas 4, alas 5. Panalangin agad. Eh kung noong araw, palagi ko hindi ka nagtulog. Istato. Ang congressman pa. Okay. Kaya sa tayo jumping. Pero itayin na ang Panginoon ay magpakilala sa kanya. Ang Panginoon ay talagang makita niya maramdaman. Ay ba din? Walang katulad. Walang kapalis. So, he reveals himself. Okay? Maski sino pa tayo, kung hindi magre-reveal si God, again, hindi natin mararamdaman, hindi natin makikilala siya. Binigay sa kanya ng Diyos ang ano eh. Ang batas kaya ng rule, done. Role. Anong role? Rule, yung rule ng Diyos, rule, done. Sige. Okay. Okay. Number 2. Sir, inaano ko lang po. Okay. Anyway, meron po dito word na archetypal. Opo, archetypal at saka archetypal. Okay. Archetypal. Like for example, Jesus Christ, He is the second person of the living God. Di po ba? And then ano ang sabi sa persona ni Jesus Christ? He is the exact representation of God. Okay. So kung nakita mo si Jesus Christ, ano sabi ni Jesus Christ? Nakita mo rin si Father. Okay. So, si Jesus Christ serves as the archetypal, yung type ng true God. Hindi natin makikita yung true God. Invisible talaga siya, hindi natin makikita. Okay? Pero yung mga nangyayari, yung ginagawa niya, yung mga turo niya, yung mga actions niya, okay, represents exactly how God will act, how God will say something. Okay? Since hindi natin nakikita yung nasa taas, yun yung archetypal. In the letter, malapit na sa may dulo, archetypal knowledge. Archetypal nandiyan po. Then sa may bandang huli na po. After ng 1 Corinthians 2:11, 2 sentences. Okay. 1 Corinthians 2:11, malapit sa dulo. Archetypal and archetypal. So, easily, okay, we cannot see God
Pero nakikita natin, kapag nakita mo si Jesus Christ, pag natutuwan mo si Jesus Christ, kung ano siya, kung ano yung sinasabi niya. Okay, as a matter of fact, si Jesus Christ, okay, archetypal siya, di ba? Archetypal siya. Yung mga sinasabi niya, yung mga ginagawa niya, kung saan siya pupunta, yung mga miracles or yung works of wonders niya, hindi sa kanyang sarili yun nagmumula. Okay? He only moves, he only speaks, he only says something, pumupunta lang siya sa isang lugar na kapag sinabi niya Ama. In other words, yung full will of God is the will of Jesus Christ. Yun yung nagbibigay sa kanya ng lakas, yun yung nagbibigay sa kanya ng yung mga nangyayari dito, yung mga sinasabi niya. Si God the Father lahat ang nagpapasalita, nagpapasabi ng mga gano'n. Ibig sabihin, Pastor, lahat ng ginagawa niya sa lupa ni Jesus Christ, yung mga ginagawa sa tao, yung panalangin niya, galing sa Diyos Ama. Galing sa Diyos Ama. Lahat na nakikita daw niya ng Ama, yun ang ginagawa. Yun. Okay. So if you have seen Jesus Christ, then you have seen the Father also. Na mahalagang makita natin yung gano'n. Okay? Why? Ang isa sa mga problema ng tao, hindi sumusunod sa Diyos eh. They cannot. As a matter of fact, sabi ng Panginoon, they do not want to obey because they cannot. Okay? So, yun ang isa sa mga pagkakasala na ginawa natin. Hindi natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon. So, ano ginawa ni Jesus Christ? Di ba? He paid for us. He paid for our sins. Okay? So, yung hindi natin nagagawa, yun ang ginawa niya. Ang sumunod, 100%. Although siya ay Diyos, si Jesus Christ. Meron bang gagawin makasalanan si Jesus Christ? Wala, Diyos siya. Diyos siya. Bakit hindi ba siya pwedeng gumawa ng kasalanan? Yung Jesus pwede, yung pagiging tao. Kasi ang kasalanan, para lang sa tao. Covered lang ang tao. Pero siya, pwede niya, sabi nga niya, patayin ng mga bata, patayin ng mga lalaki, patayin ng mga babae. Okay? Sinunog niya nga yung mga lugar ng babae. Ngayon yun, naku, mag-i-strike ka maraming tao. Maraming magsasalita. Hindi maganda yung ginawa ni Kristo Jesus. Sinunog niya yung Sodom and Gomorrah. Okay? Pero, ginawa niya pa rin yung kung ano ang gusto ng Ama. Maski ano pang sabihin ng tao. Kasi yun ang problema natin. Hindi tayo makasunod sa Kanya. 100%. So siya na ang gumawa, siya na ang sumunod. Para yung pagsunod niya, yun ang ibibigay sa atin. Yun ang i-impute niya. Imputed righteousness. Kaya meron tayong kasuotan na imputed na righteousness. Matuwid tayo sa harap ni Father. Kasi ang nakasuot sa atin, yung naging buhay ni Kristo Jesus. Pero nagsisiyar Diyos doon, Pastor, di ba sa Genesis 6:6? Ay, iba po yun. Yung okay, oo. Iba po yun. Okay. Iba rin yung topic nung ano na yung ibang context din, yung ganung form natin. Okay, sa pag-aaral natin. So, nakita po natin. Kung ano man ang ginawa ng Panginoon, kung ano man ang nakita natin sa Kanya, narinig natin sa Kanya, ektypal. Okay? Kung ano man yun, yun ang talagang kalooban ng Panginoon. Archetypal. Archetypal. Okay? Ayun po. Yung isa, typal. Ektypal. Easy daw po. Easy, D-I-P-A-L, and then archetypal is... So, by looking at Jesus Christ, by studying Him, at nag-repeat siya, okay, siya lang di ba? Kumbaga, limited siya because He is a human being. Nag-exist siya sa isang lugar lang. Okay? Pero ano pa man ang nakita natin sa Kanya, ano pa man ang na ituturo niya, yun na rin nakalooban ng nasa taas. Walang ginawa sa sarili niya, hindi yung gawin yung ginawa. Kung ano lang ang pinagagawa.
kung ano lang ang pinasasabi. Kaya pala kung kasi doon yung Council of God, yung usapan na. Iba pa po ang council, iba pa po ang topic na yan. Okay? So, para imagine mo, para lang sa kalamang tayo ng righteousness na katanggap-tanggap kayo para okay? So, hindi lang po nagbayad